morning, boss. Mga boss, ang Philippine National Police Academy ay samahan ng mga kabataan na naghahangad na makapagsilbi sa ating bayan sa pamamagitan po ng pagpupulis. Sa darating na March 10 ay magtatapos ang class of 2016 ng PNPA. And to know more about that, let us all welcome our very special guest this morning. We have Police Chief Inspector Richie Yatar, ang spokesperson po ng PNPA. And of course, mapalad tayo ngayong umaga dahil makakasama rin natin ang top 10 students ng class of 2016 ng PNPA na sina Valedictorian Cadet First Class Felipe de Paz Alicando Jr., Salutatorian Cadet First Class Norman Cabangen Pentang, Top 3 Cadet First Class Aldrin Sakayle Bagayaw, Top 5 Cadet First Class Arian Pespes Humiwat, Top 6 Cadet First Class Mark Samuel Romanillos, Top 7 Cadet First Class Nico Zar Magnaye, Top 8 Cadet First Class Romeric B. Alipio, Top 10 Cadet First Class Arvin J. Laguna, at of course, ang kanilang mga awardees, congratulations, Best in Thesis, Cadet Chrisville Villamor, Cadet Rafael Lawrence Serion, Cadet Romar Exile, PPSC President Leadership Campilan, and of course, si Cadet Eunice Lacra, Journalism Campilan. Good morning! Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, sir. Good morning. Welcome back again. It's nice to have you back again in the show. Let's start off. Class of PNPA 2016, magtatapos na sila. March 10, yung graduation nila. March 10 ang graduation. Ano po ba yung mga major preparations at masasabi ba natin 100% ready na sila? Of course, nakahanda na yung academy natin. Pagdating mismo ng ating pinaka-panawing pandangal, mag-umpisa na yung kanilang graduation ceremony. And we all want to know, no? Kasi nakikita natin yearly kapag na-invite namin kayo dito, talagang marami tayong mga na-invite rin ng mga students. Why do we need to encourage our viewers out there, most especially the parents, na pumasok ang kanilang mga anak sa PNPA? Ano ba yung mga aral na mapupulot nila dito sa loob? Unang-una, nananawagan ako sa ating mga magulang at sa ating mga kabataan na subukan nila ang paglilingkod sa bayan. Una-una, libre na yung pag-aaral nila doon. Then, tatanggap sila ng training allowance. Around 30,000 a month. Wow! Sa 4 na taon, libre lahat ng mga damit nila, pagkain. At ito'y gastos ng pamahalaan natin. Hinikayat natin sila para patuloy tayong maghubog ng ating mga kabataan na siyang magiging public servant natin sa darating na panahon. Yun ang purpose ng Academy, bakit meron tayong ganitong training institution para mapanatili natin at masigurado natin ang ating kaligtasan, lalong-lalo na sa public safety sector natin. That's right. So how many students are graduating this year? 259 ang magtatapos ngayon. Okay. Mula sila sa 350 na pumasok at ito lang ang nagtapos. So ano po bang tema ng ating graduation rites itong 2016? Wala kaming team sa graduation, pero ang napakahalaga itong okasyon na to dahil mismo ang Pangulo natin ang darating para pasinayaan ito. Guest of honor. Ang lagi lang habilin sa kanila ng akademya kasi alis na sila sa bulwagan nito. Gawin nila ang kanilang trabaho ng tapat at walang halong pag-iimbot para maibalik nila sa mga taong bayan. Alright, Masundayaw Class of 2016. Tell us more about this. Ang ibig sabihin ng Masundayaw ay maisog, Ibig sabihin nito, brave, Sundaro. It's a Maran Award. Ano to, per batch? Iba-iba po yung mga iba-ibang pangalan. Sila mismong gumagawa nun. Ng mga okay. names nila, ng mga classes na gumagawa sa academy natin. Din yung Dayaw is yung dangal. It's also a term ng taga-norte ito. So, ibig sabihin sa kanila, sila yung mga mandirigmang may dangal. Last week, we were able to talk about your coffee table book. At doon sa loob ng coffee table book, pinag-usapan natin yung iba't ibang life experiences ng mga estudyante sa loob. So, gusto ko ngayon mismo malaman, diretso sa kanila, kung ano ba yung mga naging experiences nila, sir, sa loob ng akademya. Anyone can answer? Life experiences po namin, hindi lang po puro pag-aaral po yung mga na-experience po namin sa Philippine National Police Academy. Pagkos meron din po kaming mga physical trainings po, kagaya ng mga road run, tumatakbo din po kami sa umaga, at saka meron din po kaming tactics. Yun po yung tinuturuan po kaming humawak ng mga armas na pwede namin gamitin para maprotektahan aming sarili at ang aming mga kapwa. Meron din po kaming mga defensive tactics, yun na nga din po. Alam nyo, nakita ko sa loob ng coffee table book, hindi biro pumasok sa PNPA. And it's really, really hard. So what are the major challenges along the way?
Please pass the mic to someone who bagay. can answer my question. Thank you. Yung mga major challenges po na hinaharap namin doon sa PNPA ay yung mga pag-survive po doon sa mga academics training and also yung tactics po namin. At ang pinakamahalaga po sa lahat ay yung tinatawag nating leadership kung saan hinahasa po namin yung aming kakayahan upang mag-lead po sa mga underclassmen namin. So we are preparing ourselves upang ma-lead po namin yung mga taong bayan pagdating ng araw. Sinusubukan na po namin at hinahasa na namin ang aming mga kakayahan doon sa loob ng akademya. Alam mo, ngayon pa lang, we are congratulating you guys kasi nabanggit nga ni Cadet First Class Alejandro Jr. na marami kayong mga ginagawa rin like physical activities. So it's really, really hard to balance it well with your academics. So napakahirap and it's really something na mapabilang kayo sa top 10. So again, congratulations. How does it feel to be part of the top 10? Mio. Yeah, Anyone? Lipyo. Napaka isang privilege na maging isang kasali sa top 10. Kasi unang-una sa lahat, hindi madali ang pag-apply sa Philippine National Police Academy. That's right. Yearly, about 30,000 applicants ang nag-a-apply. At sa isang batch or class, 250 lang ang nakakapasok. Kaya, it's a privilege na makasali sa top 10. Alright, anyone, anong future plans ninyo after sa PNPA? Anong mga plano? Well, ang una ko pong plano is, syempre depende po yun sa kung saan kami ma-assign. So kung na-assign man po kami sa isang lugar na familiar po sa amin, mas maganda po yun. Pero kung hindi naman po, tatanggapin naman po namin as part of challenge. Saka mas maganda po yung dadala kami sa ibang lugar para po na mas lalo naming madagdagan ang kaalaman namin sa mas marami pang lugar na nandito po sa ating bansa. I'm sure you guys are all excited, of course, para rin mai-apply lahat ng lessons na natutunan nyo inside PNPA. I want to hear from Cadet Eunice Lacra, Journalism Campilan. Tell us more about your award. Ito po yung, I am the editor-in-chief of the Kalasag Magazine, which is ang Kalasag Magazine po, ito yung official publication of the Philippine National Police Academy, which is the essential purpose of this is to inform and engage people about our academy since hindi pa siguro kilala sa lahat, pero nais po namin ipaliwanag sa iba na this is a premier institution which is it produces highly competitive public safety officers. Yun po yung hindi alam ng iba. Kaya nagkaroon po kami ng Kalasag Magazine para ma-inform sila kung anong tungkol sa academy. Alright, anyone, we want to know, no, kasi hindi talaga biro makapag-aral at makapag-maintain ng mataas na grades inside PNPA. According to Police Chief Inspector Yatar, may mga natanggal, nag-start as 350 and they will be graduating 259 only. Ano ba yung mga lessons that you would like to impart, most especially sa mga estudyante rin ng PNPA na nag-a-aspire maging katulad ninyo at mapabilang sa top 10 ng kanilang mga batch? Cadet Villamor? Unang-unang po, mahirap yung pag-aaral sa akademya kasi sabay yung training sa kayong academics. Pero dito, tinuturuan kami kung paano maging stability under pressure. Na kung saan, kahit hindi mo na kaya, pipilitin mong kayanin upang Mind over body. masurvive mo yung isang activity. O ang term po sa amin, mind over body. So what are your tips or advices? Besides, you've mentioned about mind over body. Ano pa bang ibang mga kailangan nilang tandaan? Perseverance. Yes, we have Cadet Serion. Ang ma-advise ko lang po sa mga mag-a-apply ay magtiwala sila sa kanilang sarili. Huwag po silang matakot kung ano man ang mangyayari sa kanila dahil ito lang po ang makakatulong sa lahat. Sa lahat po, pananalig po sa Diyos. Yun lang po.
Alright, again, congratulations to our top 10. Mabuhay kayong lahat at sana magsilbi kayong inspirasyon sa lahat ng mga kabataan, most especially sa mga students at graduating students ng PNPA. Again, Police Chief Inspector Yatar, would you like to invite our viewers out there, of course, to get a copy of your coffee table book? At syempre, ma-encourage rin ang ating mga parents na ilagay ang kanilang mga anak sa PNPA. Una-una, yung layunin talaga namin bakit nabuo yung konsepto ng pagbubuo ng coffee table book para ma-inform natin ang ating mga taong bayan. Ano ba talaga ang Philippine National Police Academy? At para naman marami pang kabataan natin ang sumunod sa mga yapak ng mga magigiting natin na kadete, na ilang araw na lang magiging official na sila ng tri-bureaus natin. Alright, so again, thank you so much for joining us this morning. Congratulations, guys! Maraming salamat. Yan po ang top 10 students of graduating class ng PNPA Class 2016. And of course, thank you so much, Police Chief Inspector Richie Yatar, spokesperson ng PNPA. Marami pa po kaming pag-uusapang balita at impormasyon sa pagbabalik ng Good Morning Boss.